Ang ating ina ang nagsisilbing ilaw ng tahanan, ang nagpapanatili ng liwanag sa isang puno ng pagmamahal at masayang tahanan. Sa pagharap sa ating buhay, ang ating mga magulang ang unang gumagabay. Sa ating unang pagdapa, sila ang tumutulong sa atin upang bumangon muli. Sa bawat problema, sila ang unang ating nalalapitan at handang makinig. Ngunit sa ating mga magulang, sino ang handang makinig sa kanilang pinagdadaan ng hirap araw-araw upang mabigyan tayo ng magandang kinabukasan? Ngayon, tayo naman ang makinig. Ating pakinggan ang tinatagong dilim sa buhay ng ating tinuturing na ilaw ng tahanan. Ma'am, thank you po na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na ma-interview po namin kayo. Gusto lang po namin sana malaman po yung opinion or advice niyo po or saloobin niyo po about po sa paghihirap ng isang nanay para po mapag-aral yung anak nila, yung mga sacrifices niyo po para sa kanila. So, ilang taon na po kayo? 32. 32 po. Ilan po yung anak niyo po? Tatlo. Tatlo. Yung work niyo po ba is Housekeeping. housekeeping po? Sa pag-housekeeping po, ano po yung mga challenges na napagdaanan niyo po? Ito yung yung sacrifice ka sa mga bata, magbabantay, gano'n. Walang magpapa. Mm. Ilang taon na po ba yung mga anak niyo po? Pangalan ko 12, pangalawa 10, ang bunso 4. Kailan po yung nag-work po sa family? Ay, dalawa po kami mag-asawa. Pares po kami may work. Wala po talaga nag-work? Wala. As in, bata lang talaga na iwan sa bahay. Wala. Yung pagkasiguro po ang naisip niyo po yung pag-aalala ng minsan. Pero may tumitingin naman po sa kanila. Wala po. Wala talaga. Yung panganay na lang po na. Opo, pag ganito, 12 to 9 pang gabi, yan, kahit isang oras, walang magbabantay. Pero uuwihan yung panganay, pangalawa, sa school kasi Nagsasalitan po sila. Tapos, Bali po, sa work, yung trabaho niya po ngayon, napapag-cash up naman po siya sa pang-araw-araw ng pong gastos. cash naman, talaga pa ang kahit minsan ipin pamasahe at Napapagtyagaan pa rin po. Bali, kung makakausap niyo po yung mga anak niya po ngayon, ano po yung masasabi niya sa kanya? masasabi ko sa kanila gusto lang nila makatapos ng pag-aaral, para sa kanila rin naman ng namin sa trabaho. Sa mga kabataan naman po katulad namin na nag-aaral po, ano po yung sasabi Ang niyo? ano po sa kanila, masasabi sa kanila na ano nila yung magulang nila, hindi. Iyak ko naman. Okay lang po. Yun po yung purpose namin para gumanda yung pakiramdam nyo. Kasi alam po namin na minsan kailangan din ng mga magulang na may makikinig sa kanila. Kasi para sa kanila rin naman. Tapos, para maging maganda yung buhay. Maraming salamat po. Sana po bigyan pa po kayo ni God ng mahabang buhay, kalusugan, para po masurvive niyo pa po yung pag-aaral ng mga anak niyo at mabigyan niyo po sila ng magandang buhay. Maraming salamat po. Thank you po. Bali, ang una ko pong tanong is, ilang taon, sa inyo po ba itong business na to? Ilang taon na po sa inyo to? 30 years. Ano po bang reason nyo bakit po kayo nag-build ng business? Parang may pambili ng pagkain. May, Anak. yun po, speaking of anak po, ilan po ba anak nila? Isa lang po. May mga tinulungan din kami mga pamangkin. Ayun ba ito naman po? Bali, di ba isa lang po anak? Ilang taon na po? 25. Ayun, matanda na. Graduate po. Hindi nga nakagraduate. So, asa na po yung anak niyo po ngayon? Bali na, yung sa loob ng 25 years na nagkaroon kayo ng anak, ilan po ba itong business nyo or sa tingin nyo? Enough naman. Paring naman po. Bali na, kung sakaling magkakaroon po kayo ng isa pang anak, ano po ba yung gusto nyo? Paano siya gusto palakihin? Ganun pa rin. Kung paano pinalaking din mo, hindi ganun pa rin.
Mabuti na po. Bali, yung anak niyo po, may asawa na ngayon or wala po? Baya po na po kayo? Baya po na po kayo? Dalawa na po. So kung yung apo niyo po, ano po gusto niyo sabihin sa kanila habang bata pa sila? Pwede yung mag-pick up, mag-aaral. At para magkaroon ng trabaho. Okay, halimbawa po, kayo po, kung papangaralan niyo po kayong mga kabataan, ano po yung mga pinaka-the best na pwede niyo po ipayo para sa amin? Mag-aaral kayo. Mag-aaral kayo ng mabuti. Sige po, maraming salamat po. Thank you. Hello po, magandang gabi po. Tanong ko lang po, ano po ang pangalan nyo? Mercy Tubay, Ilan taon na po kayo? 57. Sa inyo po ba po talaga itong pwesto? Ilan taon na po kayong nagtitinda po ng 12. mga prutas? Tanong ko lang po, may mga anak po ba kayo? Meron 4. Tapos na po sila ng pag-aaral? Or High school lang, nag-asawahan na sila. Hindi, pero isang lalaki tapos ng mechanical. bali, kayo na lang po mag-isa or kayo po ng asawa niyo Kami ng asawa ko nagbakasyon sa Pangasinan. Tanong ko lang po, alam po kasi natin na mahirap po yung buhay bilang isang ina, tapos nagtatrabaho po kayo. Paano niyo po na-survive yung ganong tema po? Tipid. Saka diskarte. Huwag mong isasabay yung gusto mong bilhin sa pang-araw-araw na kailangan. Ganun. Tapos po, tanong ko lang po ulit na, ano po yung mabibigay niyo pong advice sa aming mga estudyante, kami mga bata, pati na po sa anak ninyo? Ano po yung mabibigay niyong advice po para sa amin? Kayo ngayon nag-aaral, kailangan matapos yung pag-aaral nyo. Kasi ilang taon lang yung pagtitisan nyo. Kasi kung hindi ka napag-aaral, habang buhay kang maghihirap. Yun din sa anak ko. Hindi sila nakapag-college kasi nag-asawa na agad. Ay, naghihirap sila. Sa akin sila umaasa. Pero okay naman ang buhay nila. Pero kahit pa paano nanay ako, nabibigyan ko rin sila. Tinutulungan ko rin, di ba? Sino po bang magbibigay yung hindi magbibigay ng ibang tao yun? Kaya talaga sabi ko sa mga anak, kung nag-aral kayo, hindi kayo maghihirap. Masarap ang buhay. Ngayon, ang anak ko sa kanila, pilitin yung mapag-aral yung mga anak niyo. Kasi yun ang talagang maganda. Hindi mo papasanin sila hanggang sa tumanda, ganun, magkaasawa. Sila pasinto pa hanggang ngayon eh, pero okay lang naman. Kaya-kaya naman. Yan yung ano ko sa kanila. Kayo naman, mag-aral kayo maigi kasi 4 na araw lang ang nyo, ang pag-aaralan nyo, habang buhay, nagaganda ang buhay mo. Maraming salamat Kasi, po. salamat din. So, balik po. Magandang pangalan. Brenda. Ilan taon na po kayo na? 52. Ilan po yung mga anak niyo po? Isa lang po. May ano pa po kayo? May asawa po kayo na trabaho? Kayo lang po kayo na trabaho? Trabaho yung isa. Bali po, Nay, paano po kayo napunta sa ganitong negosyo? Siguro pala talaga ng dalaga. Dati na po yung nag-start ng negosyo. Nakakapagod. Nakakalalaki kasi ito eh. Kaso walang mapayag na. Mahirap yung magbibata. Kaya po, kahit pa paano, pinagsusumingaban niyo pa rin po. Bali, sa anak niyo po na nag-aaral ngayon, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanya? Eh, siyempre gusto kong sabihin sa kanya na mag-aral siya ng mabuti para hindi siya magtinda ng ganito. Kasi mahirap magtinda ng news. Napakahirap. Pagod na pagod ka. Sa mga katulad naman po namin ng mga kabataan ngayon, ano po yung natutunan niyo po sa buhay na pwede naming baunin sa future Yun po? nga, talagang mag-aral ng maayos para makapagtrabaho din ng maayos. Kasi mahirap maghanap buhay ng walang pinag-aralan. Tulad sa akin. Bali, kung sakaling magkakaanak pa kayo, anong gusto nyong tawag na to? Ipaaral sa kayo simula bata. Kasi halimbawa ngayon, meron kayong grade 6 na kahit sabihin natin matigas na ulo niyan eh. Ngayon, kung magkakaanak kayo, anong gusto nyo pinaka bata pa lang ipatakot sa isip nyo? Kaya maging mabait siya. Hindi nga mag-aral din siya kasi mahirap naman po. Mahirap mag-aral. Bali, Nay, sa araw-araw po, ano po yung lagi niyo pong naiisip na sana
Sana kung nag-aaral ako, hindi ako nagtitinda ng yun. Bali po, kung mababalikan ko yung pinakabatang version na ikaw po, ano po yung mabibigay mo sa kanyang payo? Or kung makikita man po kayo, ano po yung masasabi niya sa kanya? Sabihin pa niya mag-aaral siya mabuti para hindi siya mahirapan paglaki niya pag kumita siya. May mga plano na po ba kayo na kapag pagdating niyo po ng mga 60, ganyan? Wala pa. Kasi yung anak ko, ano pa lang eh. Mag-12 pa lang eh. Magtutulog pa lang po. Ganito na po na. Bali, kung sakaling mag-high school yung anak mo po, tapos yung kukunin niyang course mahirap po financial. Ano pong masasabi niyo sa Mag-ano siya, self-supporting. Kailangan. mag-working student po? Kasi kailangan makatapos siya. Dahil mahirap na kita. Sa tingin niyo, Nay, gaano kahalaga yung pag-aaral sa ngayong generation po natin? Sa ngayon, kailangan talaga na may pinag-aralan ka. Tapos sa Sa pag-aaral. kasi mahirap kumanap ng trabaho pag wala kang pinag-aralan. Maraming salamat po, Nay. Thank you po. Sana po, bigyan po kayo nila ng mahabang buhay at maayos na kalusugan para po mabigay niyo po sa anak niyo yung magandang kinabukasan po kasa. Salamat po. Nagtitinda po ng isda po. Ilang taon na po kayo, Nay? 58. Pangalan niyo po? Sana ako. Basano. May mga anak po kayo, Nay? Ilan po yung anak niyo po? Tatlo. Namatay na isa. Kayo lang po yung naghahanap buhay na sa pamilya niyo po? Dalawa kami ng asawa ko. Ay, mahina din. Yung ano po, yung kinikita niyo po sa pang-araw-araw, kaya naman po siya magastos, kaya naman po siya sa gastusin po sa araw-araw din po. Oo naman. Nakakasapat din naman. Sipag lang. Kasi hindi ka masipag, hindi nakakain. Bali po, Nay, sa tingin niyo po, sa hanap buhay niyo po, ano po yung napakahirap na pinagdadaanan niyo po sa araw-araw? Sa araw-araw. Okay lang yung pagod. Pag lang yung problema, hindi ko kaya yun. Ayokong na-stress. Pagod, okay lang, kaya ko yun eh. Kahit wala lang ako sakit. Kasi pag lang ako, araw-araw, magpahinga, yun lang. Ano po, sa tingin niyo po, Nay, sa mga pinagdaanan niyo po, ano po yung napakahirap na pagsubok na pinagdaanan niyo po? Ang mawalan ng anak. Yan po talaga. Bali po, Nay, sa napagdaanan niyo po na yon, paano niyo po yon nalagpasan po? Sa mga anak ko, sa apo ko. Hindi na ako humugot ng lakas. Ngayon lang din po ba yan, Nay? Ano Baka lang? mamatay lang na ako, mag-iisang taon pa lang sa cover po. Sorry po, Nay, ganito na lang po. Kung makausap niyo po yung anak niyo po ngayon, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanya? Sa anak ko panganay. Kung saan siya naroon, nagkasalaman ng mami niya, patawarin niya. Saka, mahal na mahal ko siya. Yun lang. Bilang kabataan po namin na minsan hindi po napapahalagahan yung pagmamahal ng isang ina. Ano po yung advice niyo po sa mga kabataan po na minsan kasama nila yung mga magulang nila, yung nanay nila, pero hindi nila pinapansin. Bago mahuli ang lahat, kung nagkasalaman ng magulang, huwag baliwalain. Mahalin pa rin. Kasi, hindi dahil sa magulang nila, wala sila. Sila. Ang gusto ko, sa mga anak, huwag baliwalain. At mahalin. Yun lang yun. Sa mga anak niyo po ngayon, sa mga anak niyo po ngayon na nakakasama po ngayon, kung kaharap niyo din po sila, ano po yung gusto niyo pong sabihin sa kanila na sa bahay hindi niyo po napapag-usapan at hindi niyo po nasasabi Ay, hindi ko sa kanila? kasama ang mga anak ko. Kami lang ang asawa ko. Kasi palala, kasi na may pamilya na sila. Mga po. Oo.
Sa mga anak ko, kung narinig ko nila ako, ang tanging kung nagkasala man ang mama nila, patawarin nila. Tsaka hindi pa naman tunay ang lahat. Tsaka isa lang kasi, mahal na mahal ko ang mga anak. Wala akong sinisino, wala akong pinipili. Basta, mga anak ko, pare-parehas lang ang kailang mga mahal na mahal ko sila. Yun lang. Sa kabataan po namin na nag-aaral po ngayon, ano pong mabibigay niyo pong advice sa amin na balang araw? Aking advice sa mga kabataan, nabuhay ang magulang yung mga inuwi. Huwag yung paliwalay. Kapagalitan man kayo, makigulang mo kayo, kasi para sa inyo rin naman yun. Hindi kayo gawa ng pagagalitan. Yung magulang nyo, kung tama kayo. Para na rin sa kapakanan. Maraming salamat po, Nay. Salamat po. Sana po bigyan pa po kayo ng mahabang buhay ni God, maayos na kalusugan para po Ilang naman ang hinihiling ko kahit na naghihirap ako. At araw-araw ako magtitinda, okay lang yun. Basta wala lang kaming sakit ng asawa ko. Sapat na sa akin, hindi maraming pera. Kung may sakit ka naman, di ba? opo. Hindi mo kailangan ng maraming pera. Ang buhay ngayon, hindi naman kayamanan. Paramihan ng pera, pasayahan na lang na pamilya. Di ba? Okay lang yun. Maraming salamat po. At ano po, Nay, bali po, sana po mabigyan po kayo ng pagkakataon na minsan po kahit tuwing linggo, magkasama-sama po kayo ng family po kahit manalayo sila. Dadalawa lang ako. Opo. Yung isang anak ko, nasa Hungary. Yung isang anak ko, nandun sa may bayan, sa may Dabs. Pero, hindi kami nagkikita. Malungkot. Sana hindi man kayong yung mag-first move or magbigay ng, uy, baka pwedeng magkita-kita naman tayo, ganyan. Sana balang araw maramdaman nila bigla na ma-miss nila yung presence ng isang magulang, yung pagmamahal ng magulang, yung tahanan na kung saan sila unang nanggaling. Wish ko lang. Ako, wish po natin po yun. Sana matupad po. Yan lang po, ma'am, at maraming salamat